At this point, nako mga ka-friendship, ituloy na po natin. Makakasama na natin ang Iponari of the Week. Siya po ay isang manunulat, isang social entrepreneur. Let us welcome Coach Ariel Cruz Bernardo. Yes! Hi there, Coach Chinky. Ay, Coach Ariel, ito po ay galing South Korea. Multi-awarded to sa South Korea. Oh. So, when you say multi-awarded na OFW sa Korea, pwede mo bang ipaliwanag? Multi-awarded because was awarded by different agencies, government, also private agencies ng Model OFW Awardee, Warang OFW Family Awardee, and Banag Philippine Presidential Awardee of 2021, and many more. Wow, ang daming awards. Sana yung awards pwede ibenta para maging cash. Yun nga, Coach. Pero hindi, magbalik tanaw tayo. Paano ka ba talagang nag-umpisa in terms of, yun nga, yung childhood mo? Oo. Saan ka pinanganak? Oo. Ako'y pinanganak, Coach Chinky, sa province of Isabela, sa Santiago City. Nagmula sa isang magsasakang pamilya. Ilan kayo magkakapatid? 4 po kami magkakapatid, Coach Chinky. Pang-ilang ka? Pangalawa. Kamusta ang buhay nun nung lumalaki? Siyempre, Coach, talagang ramdam yung hirap sa buhay. Magsasakang pamilya. Ang aking father is nagta-tricycle driver, at nag-jeepney driver. Ang aking mother is naghahanap ng ikabubuhay, pantulong sa pamilya. Nagtitinda ng kung ano-ano. Banana chips, Altini, Sarali, lahat ng po pwedeng itinda, Coach. Yellow, uling, Wow. ice candy, everything. Kung magbabalik na tayo, ano hindi mo makalimutan na karanasan mo na sinabi mo, ay, mahirap pala ang buhay? Yes, hindi ko makakalimutan, Coach. Pinipigilan ko, baka ako'y maiyak dito, Coach. Okay lang, may tissue naman. Nung pumunta kami sa aming sinasakang lupa na ready na for harvest, Coach, nakatingin kami ng aking mother doon sa rice field, golden brown. Kaya lang katatapos dumaan ng bagyo. Ay, no. Coach, nakadapa lahat ng palay. Yung 3 hektaryang lupa na yun, lubog na lubog yung palay. Yung mother ko katabi ko, tulo ng tulo yung kanyang luha, Coach. Tulo ng tulo. As in, walang anumang sinasabi, kundi basta tulo ng tulo nakatingin doon sa rice field na lublob sa tubig. And hindi ko makakalimutan, niyaka po yung aking mother ko. Sabi ko, Mami, matatapos din ito. Dadaanan lang natin ito, Mami. Oo, anak, sabi niya. So, hindi ko makakalimutan yung, Coach, yung hirap ng buhay na magsasaka, na pagkatapos mong alagaan, biglang babagyuhin. And then, you have to be really tough in facing those problems in life. Grabe. Paano kayo naka-recover? Tulad ng recovery ng mga magsasaka, Coach, ang mga magsasaka kasi matitigas ang ulo. Dapat matigas ang ulo natin. Na pag may bagyo, hindi ka naman titigil sa pagtatanim pa rin. Oh? Tanim lang. Pag may bagyo, wala kang ani, the following cropping, magtanim ka uli. Wow. Siguradong may bagyo, Coach Chinky. Pero kapag hindi ka nagtanim, siguradong wala kang ani. Tama. Ayan. Grabe, no? So, nung bata ka, nung pinagdadaanan niya yan, anong sinabi mo sa sarili mo? I'll do my best to give my best shot sa buhay na ito because sasaglit lang ang buhay. Kami, Coach Chinky, ang aking mga magulang, talaga namang nagbigay ng ehemplo sa amin na lumalaban ng patas, nagtatrabaho ng maayos, binibigay ang pinakamainam para matulungan kami. Kaya lang, dahil kami 4, wala silang kakayanan upang kami makapagtapos ng pag-aaral. Oh. Yes. So, through the help of our relatives, ang aming mga tiyahe na may mabuting kalooban, hindi naman nila responsibility na matulungan kami. But through their kindness and generosity, kinuha kami from the province at pinag-aral kami dito sa Laguna and Manila. Wow. Yes. Ano yung parang yung di mo naman makalimutan na kabutihan naman na ginawa ng mga kamag-anak mo sa inyo? Yes, yun yung Coach Chinky, Pinag-aral kami, nakisama kami sa kanila. Hindi namin makakalimutan na sila nag-expose sa amin sa realidad ng buhay na kapag ikay makikisama, ikaw ang gagawa ng paraan talaga, mag-a-adjust ka, gagawin mo yung paraan na hindi ka maging pabigat. Dapat ikay maging pagpapala sa bawat tao makakasalamuha mo. So, may mga kondisyon, mag-aaral kayo, pero focus kayo sa pag-aaral. Hindi yung nandiyan ka para lumandi-landi ka dyan sa eskwelahan, sa kolehiyo. So, during our college days, talagang binibigay yung pinakamainam. Galing probinsya, pumunta sa Laguna, nakapag-aral, binigay yung pinakamainam. But I realize, Coach Chinky,
kahit BK mo yung pinakamainam mo, yung employment pala dito sa Pilipinas, talaga namang matindi. Kaya naisipan ko ngayon mga ibang bansa. Kasi nagpaplano na ako magpamilya. Sabi ko, tinitignan ko yung payslip ko, coach eh. Ilang taong ka nun? Nung 20. nagtatrabaho ka dito? I started working at the age of 19 because I finished early. So nag-work ako sa isang big network din, TV network, and then after that naging supervising editor. Anong network yun? Sa 2. okay lang sabihin. Oo naman. Sa GMA7. Oh, kasi dito sa amin sa 5 pwedeng magbanggit ng ibang stasyon. Okay. Oo, sa iba lang hindi pwedeng magbanggit. So, sa 7 ka doon nang Sa 7 ako. And then after that, nag-work din ako with Miss Joy sa pilot episodes ng Daisy 7 with the Sex Bomb Dancers supervising network. So, lagi ako nasa loob ng OB van. Daisy 7? Yes, Daisy Wow, 7. grabe. Yeah. Alam mo bang na-guest ko at na-interview ko si Jopay? Yes. I saw it. Grabe, napakaliit naman ng mundo. Pero during that time nung ikaw ay kumikita, 'di ba? Magkano ang payslip noon at nakakaipon ba? During that time nakakaipon pero still dahil maliit, nakakaipon talaga. Pero nung nakita ko na pinaplano ko ng magpamilya, tinitignan ko, sabi ko mukhang alanganin ito. So, may narinig ako nagmamarites habang nandun ako sa isang sa Ford Group Philippines. Habang nandun ako, may mga ka-office mate ako, sinasabi nila, Ariel, baka gusto mo pumunta ng Korea. Sabi nila. Hindi naman talaga part ng plan ko. Kaya lang narinig, in-invite nila ako. Inisip ko, coach, kung mag-a-apply ako, tapos, ilalagay ko dun sa POEA. May mga booth during that time, coach, wala pang yung electronic application. Talagang mga booth. Manual yan. Manual. Sabi ko, kailangan magdala ko ng maraming application forms. So, what I did, 10 application forms. 10 talaga. At sa likod ng coach, sabi ko, please get my application. I guarantee you will never regret it. Lahat yung nilagyan ko, coach, talaga. Pagpasa kong ganyan, to cut the long story, ang natawagan lang, coach, sa mga nag-apply dun sa magka-office mate, ako lang papuntang Korea. Yes. Bakit? Yeah. And then, nakita ko kasi yung probability na kapag isa lang yung application na binigay ko, pag isa lang, one chance na. Yeah, one chance. Ibig sabihin, paano may buwan ng dalaw yung babae ni check. Kapag 10 nilagay ko, Tamang diskarte mo. tamang diskarte yan. Wow. So, okay. Nung sinabi mo sa kaibigan mo natanggap ka, anong pakiramdam ng mga iba? Uy, sana all. So, anong taon yun? Anong taon to? 2006, coach. 2006 when I went to Korea. Knowing no one. Ako lang mag-isa. It's just like the call to Abraham. Go to the land that I would show you. Yeah. Grabe. Landing mo, 2006. Anong trabaho? Factory worker. Nagbe-bending, nag-welding, nag-grinding, lahat ng may ink, coach, no? Napakahirap. Sobrang hirap talaga. Buti walang sewing. Muntik na. So, noong 2006 yun, magkano sweldo? During that time, coach, pumapalo na ako noon. Peso. Pumapalo na ako noon ng mga 90 to more than 100,000 during that time. Yeah. Laki nun. Yes. 2006? Yeah, during that time. Grabe. Kasi ang daming overtime, coach. Ah. Halos hanggang linggo, pinapapasok kami talaga. So wala sinasayang na oras at panahon. Nandun ako sa South Korea. Sana naman. Sana. Nakakaipon na noong panahon. Yes, sa biyaya ng Panginoon, coach, no? Kasi I remember when I went to Korea, 5 sobre yan. 5 sobre. Andiyan ang tithes, andiyan ang offering, andiyan ang savings, andiyan ang emergency fund, at andiyan ang investment fund. Yung 5 na yun. Tulad ng tinuturo mo, coach, kaya nga, you're a big blessing to the Filipino people and to us, no? Kasi, dahil sa iyong advokasya, Coach Shinky, marami kang natutulungan mga kababayan. And that's what we also do sa bansang Korea. Pero nagpapadala ka ba ng pera noong panahon na yon? Yes, nagpapadala, Coach. No? Nagpapadala ako sa aking mother at nakatulong na rin makapagpatayo ng kanyang tinitirhan doon sa probinsya. Wow. Hindi lang yung coach, maging sa aking kapatid na bunso, na ngayon negosyante na rin, kahit paano nakapagbigay ako. Nakasama natin sa studio ngayon, si Boss RJ. Oo. So, ikaw yung nagpaaral din ba nung panahon sa kapatid? During that time, nag-a-assist, tumutulong, coach, kasi may scholarship naman siya, na state university siya. Pero yung mga allowances niya, especially, nakakapagbigay na tayo. Wow. At yung allowance na ibibigay ko, coach,
yun ang bunga ng ginagawa kong pagserbisyo sa ibang lahi na more than doon sa expected sa aking trabaho. Ano ibig mo sabihin? Habang nag-work ako, coach, kasi inisip ko, ang hirap na trabaho. Sobrang bugbog ang aking katawan. Tama. Sabi ko, paano ka? Umiyak ako, coach, during that time. Paano magagayan ang trabaho ko? Sabi ko, nagkaroon ako ng idea, kailangan dagdagan ko yung skill ko. So pagkatapos ng trabaho, sa grinding, and cutting, and everything, uuwi na yung kasama ko sa trabaho. Doon sa aming flat sa aming Partner. tahanan. Ngayon ako maiiwan ako doon sa sa loob ng factory. Magpapayo ako mag-isa, mag-aaral ako mag-welding. Bakit? Inisip ko kasi pag daragdagan yung kaalaman ko, mas gagaan ng trabaho ko. Kasi dati ano ba yung mabigat ba trabaho mo dati? Mabigat. Paano? Grabe, grinding buong araw. Ay, yanig, oo. yanig buong katawan mo, coach. Grabe yung yun, yung nginig ng Ginig. katawan. Kaya magang-maga, coach, o umagang-maga, everyday, hindi mo mabuksan yung iyong mga kamay. Sobrang sakit pag i-open mo, sobrang napakasakit, coach. Grabe. Kaya sabi ko, nagkaroon ako ng idea na dagdagan yung skill ko. Nung nakita ng amo, to cut the long story, natuwa siya. Pinatawag ako sa office during our payday. Yongsu, binansagan akong Yongsu, coach. Pagpasok ko sa office, sabi sa akin agad, shh, may sobrang daladala, coach. Huwag mong sasabihin to sa mga kasamahan mo, ha. Bibigyan kita every month ng additional bonus. Bonus. Yun yung fund na ginagamit ko, pantulong ngayon sa aking bunsong kapatid. Wow. Yan. In other words, yung bonus na yon, hindi ko nagalaw yung aking kinikita talaga. Out of the bonus, dahil dinagdagan ko lang yung skill ko, nakakatulong pa akong pagpadala, makagaan-gaan man lang sa aking minamahal na kapatid. Grabe, guys. Okay, kapulutan natin ang aral to, ha. Kaya kung kayo nagtatrabaho, wag lang kayo makontento kung ano yung alam nyo. Dagdagan yung kaalaman nyo. Bakit? Pag nadagdagan ang kaalaman nyo, madagdagan ang kita nyo. Kaya nga may mga nagsasabi naman, ay nako, tagal ko na nga dinagdagan, wala naman nangyayari. Baka nasa maling kumpanya ka lang. Di ba? Kaya wag kayong wag nyo ipagkakait ang iyong sarili. So, ang tanong right now, paano kaya nagprogreso ang kanyang buhay at paano siya naging isang coach na right now? We're gonna pause for short break para malaman po natin paano po ang pagbabagong buhay ng isang Coach Ariel. Magbabalik pa po ang Think Positive. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Magkano kailangan mong gastusin para maging senador ng bayan? Matagal nang kinilala ng mga eksperto na panahon ng repasuhin ang campaign spending limit sa batas. Sa ngayon kasi, nakatali pa rin yan sa 3 pesos per registered voter lamang para sa kumakandidatong senador hanggang konsehal. 1991 pa yung spending limit na yan, dagdag riyan. Pwedeng gumastos sa mga political parties ng 5 piso para sa bawat registered voter. Sa ngayon po, meron na tayong 68.6 million registered voters. Kaya't ang spending limit para sa mga tumatakbong senador nasa 205 million pesos lamang. At ang mga partido pwedeng gumastos ng 343 million pesos. Pero ito po ang napakahalagang konteksto. Nagsisimula lamang ang kwentahan yan pagpasok ng campaign period o sa February 11, 2025. Sa makatwid, ang lahat ng gastos ng mga umaambisyong maging senador bago pumatak ang February 11 hindi binibilang ng COMELEC. Dati kasi, bawal pa yan. Sa Section 80 ng Omnibus Election Code of 1985, bawal ang pangampanya ng labas sa campaign period. Disqualification agad yan. Pero taong 2007, pinasa ang RA 9369, ang amendment sa Automation Law. Nakasaad kasi sa batas na ito na ang tao ay matuturing lamang na kandidato pag nagsimula na ang campaign period. Taong 2009, nagdesisyon ang Korte Suprema sa Piñera versus Comelec base sa bagong batas na yan. Sinabi ng hukuman na hindi maituturing na kandidato ang isang tao hanggat wala pa sa campaign period. Magmula noon, wala nang matinong limitasyon sa paggastos ng mga kandidato. At ang sabi ng Korte, kung gusto nating baguhin ang sistema, abay kailangang baguhin ang batas.
nagbabalik po ang Ching Positive. Kasama niyo pa rin ang inyong pabansang world coach na si Ching Kitan. Kasama pa rin natin ang Iponari of the Week, si Coach Ariel Cruz Bernardo. Siya po ay isang manunulat, at the same time isang leader, isang coach, professor. Pero nung nagsimula po siya talagang galing rin sila. Apat sila magkakapatid, pangalawa po siya. Ang kanilang magulang ay magsasaka. At na dumaan nga sa matinding pagsubok na umabot po ng punto nung hindi niya makalimutan na pumunta sila sa palayan at talagang buong bahang-baha po. At tumutulo na lang po ng luha ang mga, galing sa mga mata ng kanyang ina. Yun nga, nung dahil doon, nabukaw ang kanyang damdamin at isipan na kailangan meron siyang gawin. At nang dahil doon, nag-aaral siya mabuti, graduate, nagtrabaho, pero nalaman po niya na talagang napakahirap mamasukan, lalo na kung ang sweldo po ay pagkaliit-liit. Doon po siya nangarap na mangimbang bansa, at nang dahil doon, ay doon na po nag-umpisa ang pagbabago ng kanyang buhay nung siya ay pumunta ng Korea. Imagine nyo, noong 2006, kumikita na siya ng 90,000 pesos a month. Pero hindi po siya nagtumigil doon, nag-upskill po siya. From a grinder, natuto siya mag-welding nang dahil doon tumaas na po ang kanyang income. So after that, what's the next chapter nung tumaas na yung sweldo mo? Yan, nung tumaas na yung sweldo, definitely, nag-isip tayo kung paano. Sinilista kasi natin, coach, yung mga pangarap natin, gusto natin makuha. So within a span of like 2 years, less than 2 years, I was able to purchase my own house and lot. Yan, in cash. So, everything that we teach also, tell our global OFWs, is one thing na naranasan ko talaga na posible na mabago yung buhay natin, makatulong tayo sa ating kapwa. Basta mag-think positive lang tayo, coach. Pero yun nga, yung sinasabi mo kasi maganda yung pananaw mo Di ba? Paano ka nagkaroon ng ganung pananaw na kailangan matuto pala ako mag-ipon, maging responsable ako? Saan ka natuto? Habang ako'y nagtatrabaho pa lang sa automotive industry, sa Ford, habang nagtatrabaho ako, meron akong part-time din, coach. Sa insurance. So, Grabe talaga. Raketista talaga. Oo. So, nagtuturo ako after that. So, yung mga principles na yun, natutunan ko na habang ako'y nagtatrabaho pa lang. And also, because ang aking tiyahin ay banker din, so natuturuan kami how to be really responsible din sa aming mga finances, na hindi kami magwaldas, na tayo ay maging good steward ng ating Panginoon sa dati nakatiwala sa atin. Ang galing. Yun din kasi ang paniniwala ko para talaga gumaan ang buhay ng isang tao, whether nandito o sa abroad, kailangan una maging financial literate, kailangan matuto. Yeah. Which na nangyari sa iyo. Yes. Number 2, disiplina. Yeah. Which nangyari sa iyo, di ba? During that time, I'm sure marami kang gustong bilhin na hindi mo binibili. Yes, Oo. definitely. And pangatlo, yung responsibility, yung sinasabi, responsable ka sa kinikita mo. Yes. So, ano naman ang napansin mo naman? Siyempre, during that time, may kasabayan ka na pareho ng sweldo nyo. Yes. May mga kasabayan ka ba naman na hindi nakakaipon at lalo pang ano naman ang pagkakaiba? Ay, sobra. Napakaganda ng tanong mo, coach, kasi 3 kaming lalaki doon sa company. Yan, 3 kaming lalaki. Nagkaroon kami ng bakasyon, sabi ng amo namin. Sagot ko lahat, airfare nyo, everything, bakasyon sa Pilipinas for 1 week. And nung nagbakasyon kami, less than 2 years na, kinocompute ko, alam ko kung magkano lahat ng pumasok na pera sa amin Nang nagbakasyon kami, pagbalik namin sa Korea, sinabi ko sa kanila, Brad, ang pumasok na sa atin is ganitong amount na. Sabi ng isang Batanggenyo, saan napunta yung pera ko Sabi niya, nung nabakasyon kami, coach, libre lahat ng aming boss. Gumastos siya in 1 week 300 to 500,000 pesos. Okay. May utang pa pagbalik namin ng Korea. May utang pa siyang naiwan dito. And nalulungkot ako sa mga ganon. Kaya naging advocacy na rin natin, Coach Chinky, to tell people na kailangan maging responsible talaga. Yung one day millionaire. Yes, one day millionaire. Kasi ang hirap din talaga Ang hirap. Ito lang guys, let's be realistic. Nag-abroad ka, ang tingin sa iyo ng tao, mapera ka. Pagbalik mo dito, syempre, kakantsawan ka, libre ka naman, ganito. So, may mga iba na pe-pressure na na magbigay. Pero, lalo na kung may ego. When you say ego,
yung may yabang ka ng konti. Yes. Oo, mas lalaki yung ano, 'di ba? Ayaw mo mapahiya. Yes. Yan ba yung nangyayari Yes. minsan? Ang dami coach ang ganyan. Oo, yung mga tinatawag nga natin mga superstar syndrome, yung mga superstar syndrome. Yan. Na feeling superstar, pag galing ibang bansa, sige, treat lahat ng barkada hanggang sa mawalan na pagbalik pagbalik sa Grabe. So, napakahirap talaga. Alam mo, ito lang hindi naman sa pang mamaliit. Mahirap talaga maging isang OFW. Siguro ano yung mga kahirapan na dinadanas ng isang OFW doon na hindi alam ng mga Ay. kamag-anak. Coach, grabe yung yung sa emotion pa lang, homesickness, yun ang number 1 sa akin Hindi ka sanay mawalay sa pamilya mo pagpunta mo sa ibang bansa. Maraming mga kamag-anak tayo, kapamilya, hindi nila alam na iyak ng iyak ka mag-isa. Naranasan ko yun mawalay ka sa pamilya mo. Single pa lang ako noon, pero grabe, iyak ako, hirap. Tapos nagtitipid ka ng sobra. Ano yung pagtitipid na ginagawa mo? Yung mga bagay na pwede mo nang bilhin, titipidin mo para yung mga hangarin mo sa buhay, makatulong sa magulang, sa ibang tao, gagawin mo. Maraming mga OFW nakakalungkot, Coach Tinky, hindi nararanasan hindi alam ng ating mga kamag-anak dito na ganun yung kanilang pakiramdam. Na halos ang kanilang inuulam lang puro itlog everyday sa Wow. ibang bansa na yun. Wow. Yes. Yeah, para lang makaraos. At madalas, Coach Tinky, ang hinihingi ng ating mga kamag-anak, kapamilya, puro pasalubong sa mga OFW. Kaya nga nakapagsulat tayo, Coach Tinky, ng libro na Pabaon. Ano yung paba? Pabaon. Ang pabaon, Coach, is ang gabay sa matagumpay na pangingibang bansa. So ano nilalaman ng aklat na yan? Ito yung mga bagay na dapat nilang matutunan sa pakikisama sa trabaho, pag-iipon din nila, sa kanilang paglago, personal development, character development. Kung malaman nila ano ba yung mga dapat nilang ilagay sa puso't isipan bilang isang OFW. Yan, andito. So yan ay dapat binabasa ng isang OFW bago mag-ibang bansa. Yes, Coach. Bago at kahit nandun na sila sa ibang bansa. Babaon. Wow. Okay. Mamaya, tatanungin natin saan mabibili yan. Pero ito nga, ano isang storya na hindi mo makalimutan na talagang tumatak sa iyo na hanggang ngayon sa mga kababayan natin sa Korea? Yung Coach, yung istorya ng buhay na hinangad mo na mga ibang bansa para sa pamilya mo. Okay. Only to realize na nawasak ang pamilya mo dahil sa iyong pangingibang bansa. Napakarami, Coach. May isang OFW nga tinanong ko. Sa mga kakilala mo, tingin mo, ilan sa kanila ang wasak ang pamilya ngayon? Sa 10. Alam niyo kung sabi? Mga 9. Wow. Seryoso? Seryoso, Coach. Seryoso. That's why, doon na lang ang advocacy natin, Coach, na na makatulong sa ating minamahal na bansa. Because helping our nation is not just about sending people to work overseas. It's about exerting our effort and energy resources para magkaroon ng huwarang pamilyang Pilipino. Because ang tunay na pag-unlad ng bansa, hindi lang sa pera. Aanuhin mo ang pera, wasak-wasak ang pamilya, hindi magandang relasyon. Because the basic unit of society is family. Pag ang pamilya wasak, paramihin mong wasak-wasak na pamilya, anong klaseng bansa meron tayo? Wasak na bansa. Yes. So, yan na ba yung parang nagiging advocacy? Yes, Coach. So, ngayon, ikaw hindi na talaga empleyado ng hindi ka Yes. Oo. So, ano na yung ginagawa mo? I also, hindi po ako empleyado, Coach, but I also teach in a university in Korea. I teach global leadership and economics only once a week para makatulong din tayo sa iba't ibang mga leaders, businessmen sa iba't ibang lahi from 15 different nations. Wow. At naisip ko, Coach, kung yung ibang lahi natutulungan ko, natuturuan ko, why not yung sarili kong bansa na minamahal? That's why we're ginagrab natin yung opportunity, Coach, pagpunta natin dito, kahit pagod tayo, we went to Naga, we went to Tarlac, we went to Cavite, we went to Santiago Isabela. Bakit? Ang puso natin talaga makatulong sa ating minamahal na bansa. Wow. So, para ngayon, kasi marami ka din ano na yung ginagawa mo ngayon para makatulong? So, ano yung ginagawa mo ngayon? So ngayon, Coach, I write books and most of the proceeds nito, tinutulong natin sa mga nangangailangan.
maging yung ating diaspora haven sa Batangas, na retreat camp and staycation, yung mga proceeds niyan, because that's a non-profit, Coach, we help those leaders na nag-work to help our nation. Nagtuturo sa ating mga kababayan, walang makain. We're also supporting students na walang kakayahan, na yung mga magulang, na mapabigyan sila ng allowance man lang sa eskwelahan. Tama. So we're helping students in different places of our country para dire-diretso ang kanilang pag-aaral through giving them monthly allowances, Coach. Wow. So, paano nyo naman nare-raise yung support para makatulong sa mga sa mga estudyante? Yes. We teach people how to help not only their loved ones, because, Coach, napakadali kasi tulungan yung ating kadugo eh. Napakadaling tulungan yung ating anak, kamag-anak, mahal sa buhay. Pero what about those people na hindi connected sa atin sa dugo? Yun ang tunay na pagtulong. Kaya nga ang alam ko, siguro ang pagtuturo rin dapat dalawang panig yan eh. Hindi lang sa panig ng OFW nagpapadala ng pera. Yeah. Pero paano naman yung panig naman sa pamilya na ika nga nagmamanage ng pera? Tama ka dyan, Coach. O kaya nga, dapat ang na-educate not only OFWs, kundi yung pamilya talaga. Kaya nga sinabi ni Ambassador Hernandez, nung basa niya yung book na Pabaon, Coach, sabi niya, ang may kailangan nito, hindi lang ang mga OFW, kundi ang bawat pamilyang Pilipino. Siguro dapat siguro, di ba, pabaon yan Yes. Dapat isa pang siguro aklat na sulat ng padala. Di ba? Kung may OFW kit, di ba, may OFW, di ba, families kit din dapat. Yes. Oo. Ano naman siguro ang kailangan? Kunyari, ikaw naman, syempre, isa kang patunay na pwedeng maging matagumpay isang OFW. Paano naman makakatulong ang pamilya? Ngayon, kung may nakikinig at nanonood ngayon na isang magulang, isang anak na OFW, paano sila makakatulong? Makakatulong sila kapag yung sarili nila na sangkapan nila ng kaalaman patungkol sa mga OFW din. Mahirap unawain ng isang tao na hindi mo nilalagay yung sarili sa kanila. So, kailangan alam natin, ano ba nangyayari sa anak ko, kapamilya ko sa ibang bansa? Paano ba yung pwede kong mga gawin upang makatulong sa kanya? Na hindi puro nakaasa ako na para silang bangko na, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, kailangan ko ng ganon. Kaya pagdating ng OFW dito, ubos pa rin. Bakit? Tegi naman, pasalubong. Dapat ibang klaseng pamilyang Pilipino naman ang makita sa ating mga kapwa Pilipino na, kuya, ate, nay, okay, it's our turn. Tutulungan naman kita ngayon. Ang breadwinner, hindi lang ikaw. Gusto namin maging breadwinner ang bawat pamilya natin, ang bawat miyembro po naman. So, siguro naman, di ba, yung isang malaking, yung parang magandang kasabihan na bigyan mo ang isang tao ng isang pirasong isda mabuhay ng isang araw, pero turuan mo silang mga isda, mabuhay silang panghabang buhay. Siguro, kailangan isama na rin sa parang programa na yung perang pinapadala, yung certain portion ay dapat ginagamit nila sa pang-umpisa, pangkabuhayan. Tama, Coach. Tama ba? Yes, tama. Kasi may may isa akong follower dito. Matagal na siyang sumusunod sa akin at nakikinig nga. Ang ginawa niya, yung pinadala niyang pera, certain portion, itinayo niya ng tindahan na sari-sari store para sa kanyang mga kapatid at magulang. At nang dahil sa sari-sari store na yun, self-sustaining na, na hindi na niya kailangan magpadala pa ng pera. At nang dahil sa mga hindi niya pinapadala ng pera, nakapagpatayo pa siya ng several apartments. Yan. Wonderful. Kaya nga, sinabi nga niyan sa akin na talagang nagpapasalamat siya na nung naunawaan niya yon na dati padala lang siya ng padala, ubos ng ubos. Nang dahil sa sari-sari store, nagkaroon na siya ng several apartment. Ngayon, bumibili na naman siya ng property. Yes. Sabi niya, pagbalik daw niya, talagang wala na siyang problema. Yeah. Di ba? Maganda yung ganun, Coach Shinky, kasi sa nakikita ko, sometimes ang tunay na pagtulong ay ang hindi pagtulong sa kapwa. Pakipaliwanag. Parang ganito, nangyari nito for how many times when we also teach our mga kababayan. May talapit. Pengi naman ganito, ate, kuya, para lang sa ganito. Nakapagtapos na ng pag-aral, hingi pa rin ang hingi. Pag bigay ka ng bigay, hindi ka nakakatulong. Ikaw yung nagiging dahilan, ikaw yung nagiging pabigat sa buhay ng tao na yun na hindi siya umunlad sa buhay. So the best way actually to help people is sometimes not to help them. Sa iyong pag hindi sa kanya, nagkakaroon siya ng wisdom and knowledge, ng creativity,
na magiging resourceful siya na hindi iasa ang kanyang buhay sa'yo bilang isang OFW. At marami ng mga ganong coach na in the end, una, sasama ang loob. Pero babalikan siya, ate, salamat ng marami ha. At tinanggihan mo ako nun. Because of that, natuto ako. At ngayon, maunlad. Marami akong kakilalang ganong coach na ngayon. Ang dami ng mga properties. Nung tinanggihan siya, doon nagsimula yung tagumpay sa kanyang buhay. Parang, Natuto. minsan kasi yung mga challenges na gano'n, pampatibay din yun. Yes, no? yes. Kaya mga kapatid, para sa mga kababayan nating mga OFW, pakiusap lang. Siguro, kung pwede, mabigyan ka ng pagkakataon na may nakikinig ngayon na OFW. Ano sasabihin mo? Ano pwede mo sabihin sa kanila? Sa mga OFW, I'd like to share this very simple lang. Huwag tayo maging komplikado sa buhay. Alalahanin natin, magtutok lang tayo sa mga ginagawa natin. Tutok, when I say tutok, tenacity, maging masigasig tayo sa buhay, sa ating ginagawa, bigyan mo pinakamainam mo, maging masigasig. Unwavering focus. Hindi yung madali kang ma-defocus sa ano man nakikita mo, madali kang inggitin ka, Kung anong dahilan kung ba't nandiyan ka, mag-focus ka, unwavering focus. Yan. Sige, tutok ka dyan. And susunod doon, time investment. Pag maglaan ka ng oras at panahon sa iyong paglago, the best way to help other people is yung sarili mo muna matulungan mo. Umunlad ka pagdating sa karakter, sa competence. Sigurado, yung mga tao sa paligid mo uunlad na lang din. Pagkatapos nun, okay, time investment. Overcoming obstacles. Huwag tayong takot sa problema. Pag may problema, yes! Ibig sabihin yan is a sign of life. So, mga kahuwarang OFW, nasaan ka man, pag may problema ka, congratulations. Bakit? Gusto mo ng promotion, di ba? Kung gusto mo ng promotion, dapat willing ka harapin ang iba't ibang klaseng problema sa buhay. Pero as you face problems, dito tayo magtatapos sa K. Knowledge and skill, character development. Kailangan nag-upgrade ka. Because continuous education is the minimum requirement for success in any field. Sabi niya ni Brian Tracy, yun ang kailangan natin. Patuloy kang umunlad. At I guarantee you, pag marunong ka magtutok talaga, uunlad ka sa buhay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. So, Coach Ariel, paano ka makukontak? Let's say may mga taong interesado na kausapin ka, let's say mga kababayang OFW, or let's say bilhin yung mga aklat mo, paano kayo makukontak? Ako contact tayo, Coach, sa ating website na huwarangofw.com. So makikita nila dyan yung mga books and coaching sessions na ating also offer sa kanila. At yung ating mga activities also, we'll be having our Huwarang OFW conference sa Hong Kong this coming May. Wow. 4 or 5, if I'm not mistaken, will be there to help our global Huwarang OFW seminar, Leadership and Financial Literacy Conference. Diyan po sa Hong Kong po tayo sa darating na Mayo. Kaya mga minamahal na OFW, inform po natin yung ating po mga kamag-anak dyan, mga kapamilya na nandito sa Pilipinas, inform all our loved ones in Hong Kong and we'll be there. So excited to be with you. Mabuhay ka, Coach Ariel. Maraming salamat. Isa ka talagang huwarang OFW. So there you have it.